Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong mga puso para sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa katatagan ng pag-ibig. May mga pagkakataong ang pagmamahal ay mistulang paglipad sa himpapawid, malaya, walang hanggan, ngunit madaling madapa sa bawat unos. Paano kung ang mismong pundasyon ng iyong kaligayahan ay nagsisimulang gumuho at ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos ay siya ring magiging sanhi ng iyong pagbagsak? Sabi nila, ang pag-ibig na matatag ay itinayo sa tapang at tiwala, hindi sa duwag at takot sa kasiraan ng reputasyon. Ngunit gaano katotoo ito kung ang pinakamamahal mo ay pipiliing manatili sa anino ng kasinungalingan at hayaan kang harapin ang bagyo ng mag-isa? Naramdaman ni Tala Alcantara ang matamis na kaba sa kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang ibinababa ang Boeing 77 sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Ang palakpakan ng mga pasahero ay musika sa kanyang tainga, isang pamilyar na tunog na nagpapatunay sa kanyang tagumpay. Siya si Kapitan Tala Alcantara, ang unang babaeng piloto ng Aerosinag Philippines, isang pangalan na kinikilala at iginagalang sa buong bansa. Ngunit higit pa sa pamagat at karera, ang tunay niyang kaligayahan ay ang pag-iisip sa lalaking naghihintay sa kanya sa tahanan, si Alon de Vera. Pinilit ni Tala ang sarili na ngumiti sa mga kasamahan at pasahero, kahit na ang pagod ay humahabol sa bawat hibla ng kanyang katawan. 2 linggong flight patungo sa iba't ibang sulok ng mundo ang kanyang tinapos. Bawat oras na malayo siya, ang tanging nagpapagaan ng kanyang loob ay ang paggunita sa matamis na pagmamahalan nila ni Alon, ang talentadong arkitekto na nagtayo hindi lang ng mga gusali, kundi pati na rin ng kanilang pangarap na tahanan. Pagsapit niya sa kanilang bahay sa lungsod ng Hiraya, tahimik ang buong paligid. Ang ilaw sa sala ay nakabukas pa, ngunit walang bakas ni Alon. Diniretso ni Tala ang kusina. Naghanda ng mabilis na hapunan at inayos ang mesa para sa kanilang dalawa. Naglagay siya ng isang maliit na kandila sa gitna. Nagbabaka sakaling kahit kaunting liwanag ay makapagbalik sa init ng kanilang samahan. Matagal na rin nang huli silang maghapunan ng magkasama nang walang abala. 10:00 na nang bumukas ang pinto. Pumasok si Alon. Dala ang malaking portfolio ng mga blueprints. Agad niyang nakita si Tala na nakaupo sa hapag at ang pilit na ngiti sa labi ng asawa ay nagpahiwatig ng kanyang pagtatampo. Pasensya na, Tala, panimula ni Alon habang ipinapatong ang kanyang gamit sa sofa. Marami pa kaming inaasikaso sa site ng bagong proyekto. Alam mo naman, malalaking kliyente. Hindi sumagot si Tala. Naglakad siya palapit kay Alon, hinawakan ang braso nito at idinikit ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Naramdaman niya ang matamlay na tibok ng puso ni Alon. Miss na kita, Hon. 2 linggo akong lumipad. Ang gusto ko lang pag-uwi ay may yakap mo. Pilit nang ngumiti si Alon. Tapik lang ang kanyang ginawa sa balikat ni Tala. Ako rin, Hon. Pero pagod na ako. Tara, kumain na lang tayo. Ang hapunan ay tahimik. Wala ang dating kilig, wala ang dating kwentuhan. Puro trabaho ang bukambibig ni Alon at tila hindi na niya napapansin ang pagsisikap ni Tala na muling buhayin ang kanilang samahan. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon, na parang isang estranghero na kasama niya sa mesa. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumunog ang telepono ni Alon. Isang sulyap lang niya sa screen at mabilis niyang itinago ito sa ilalim ng mesa. Tinanggihan ang tawag. May kakaibang kaba na namuo sa dibdib ni Tala. Kinabukasan habang nasa break time si Tala sa Aerosinag Lounge, hindi niya sinasadyang marinig ang bulungan ng dalawa niyang kasamahan. Narinig mo ba yung tungkol sa kilalang arkitekto na nagtatayo raw ng secret home para sa isang mayamang kliyente? Bulong ng isang flight attendant.
Oo, sabi-sabi nga, hindi lang daw kliyente yon. Ang ganda raw ng babae at mukhang seryoso na si Mr. Architect. Sayang naman, may asawa pa naman daw yon. At piloto pa yata ang misis. Tugon naman ng isa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Tala. Ang puso niya ay kumirot. Secret home? Mayamang kliyente? Piloto ang asawa? Lahat ng ito ay tumuturo sa isa lang. Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang narinig. Sinasabi sa sarili na kapilang ang kanilang pinag-uusapan o baka naman nagkakamali lang siya. Pag-uwi ni Tala, sinubukan niyang muling kausapin si Alon. Hon, pakiramdam ko malayo na tayo sa isa't isa. Hindi ko na maintindihan kung ano ang nangyayari. May problema ba sa atin? Pwede nating ayusin. Napatayo si Alon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Wala tayong problema, Tala. Ikaw lang ang gumagawa ng problema. Puro ka na lang flight, puro ka na lang trabaho. Hindi ko nga alam kung may asawa pa ako o isa lang akong bisita sa sarili kong bahay. Para siyang sinampal ng mga salita ni Alon. Siya ang nagtatrabaho para sa kanila, para sa pangarap nilang pamilya. Pero Alon, kinailangan kong lumipad. Ito ang pangarap ko. Ito ang bumubuhay sa atin. Hindi ba't sinusuportahan mo ako? Suporta? Ang suporta ko ba ay sapat para pabayaan mo ako dito? Hindi mo ba nakikita ang hirap ko sa trabaho? Ang dami kong iniisip. Tapos dadagdagan mo pa ng ganyan? Galit na si Alon. Napatahimik si Tala. Ang luha ay nagbabanta ng bumagsak. Ang dating Alon na puno ng pagmamahal at pangunawa ay naglaho na. Ngayon, isang estranghero ang kanyang kaharap. Isang taong handang ibaling ang sisi sa kanya para lamang takpan ang sariling pagkukulang. Habang nakahiga si Tala sa kama, nakatalikod kay Alon, pinipigilan niya ang paghikbi. Maya-maya, naramdaman niya ang liwanag mula sa cellphone ni Alon na nakapatong sa bedside table. Sa pilit na pagmulat ng kanyang mata, nakita niya ang isang bagong mensahe na sumilay sa screen. Isang notification mula sa hindi kilalang numero. At sa loob ng mensahe, wala itong text, kundi isang nag-iisang emoji. Isang pulang puso. Ang pulso ni Tala ay tila huminto. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng isang katotohanan na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang magbabago ng lahat. Ang pulang puso sa screen ng cellphone ni Alon ay nagpatuloy sa pag-ikot sa isip ni Tala, parang isang masamang panaginip na ayaw bumitiw. Hindi siya nakatulog ng maayos. Bawat paggalaw ni Alon sa tabi niya, bawat tahimik na paghinga nito, ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Pilit niyang kinalimutan ang nakita. Sinasabing, baka nagkakamali lang siya, baka isang kaibigan lang o kamag-anak. Ngunit ang malamig na pakikitungo ni Alon at ang pagtatago nito ng telepono ay nagsasabi ng ibang istorya. Kinaumagahan, maagang umalis si Alon para sa trabaho. Iiwan si Tala sa isang tahimik at mabigat na bahay. Pakiramdam ni Tala ay para siyang isang anino, malaya sa paglipad sa langit, ngunit nakakulong sa sarili niyang tahanan. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung saan nagsimulang lumamig ang pag-ibig na akala niya ay kasing init ng araw. Nagpasya si Tala na puntahan si Liwanag Ramos, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa Erosinag. Si Liwanag ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa mga panahong tulad nito. Sa isang tahimik na kapehan sa lungsod ng Hiraya, ibinuhos ni Tala ang lahat. Mula sa paglamig ni Alon, sa mga bulungan sa trabaho, hanggang sa pulang puso sa telepono. Hindi ko na alam, Liwanag, sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Pakiramdam ko, nawawala na siya sa akin. O baka naman ako ang nawawala. Hinawakan ni Liwanag ang kamay ni Tala. Tala, mahal ka ni Alon. Siguro stress lang talaga sa trabaho. Pero, yang pulang puso at ang mga bulungan, hindi mo dapat baliwalain. Hindi ka nagkamali ng pakiramdam. Pero paano?
Ayoko mag-isip ng masama. Mahal ko si Alon. Sagot ni Tala. Ang luha ay nagsisimulang umalpas. Ang pagmamahal ay hindi ibig sabihin na magbubulag-bulagan ka, Tala. Mariing sabi ni Liwanag. Kailangan mong malaman ang katotohanan para sa kapayapaan ng isip mo at para sa sarili mo. Baka nga may problema lang sa trabaho, pero mas mabuting alam mo kaysa manghula. Ang mga salita ni Liwanag ay tumatak sa isip ni Tala. Alam niyang tama ang kaibigan. Kailangan niyang malaman. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri si Tala. Napansin niyang madalas nang hindi umuuwi si Alon sa tamang oras. Ang mga paliwanag niya ay laging tungkol sa meeting, site visit, o pag-overtime. Ang mga pag-uusap nila ay nagiging maikli at tila palagi siyang abala. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit ni Alon para sa labada, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat, isang resibo. Hindi ito ordinaryong resibo, kundi mula sa isang high-end furniture store na malayo sa kanilang lugar. Ang nakasulat na address sa delivery ay hindi rin ang kanilang bahay, kundi isang lugar na hindi pamilyar kay Tala, Kasalihim. Ang pangalan ng lugar ay parang isang masamang senyales. May lalong kumirot sa puso ni Tala. Kasalihim, bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Ano na ito, Alon? Kinabahan siya. Ang mga bulungan, ang pulang puso, ang resibo, lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Sa gabi, nang umuwi si Alon, sinubukan ni Tala na muling magtanong. Hon, may nakita akong resibo? Para sa furniture, sino yung Kasalihim? Saan yon? Tanong ni Tala. Pinipilit na maging kalmado. Napabalikwas si Alon, kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang muka. Agad niyang binawi ang resibo mula sa kamay ni Tala. Ano ba naman yan, Tala? Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Iyan ay para sa isang proyekto ko lang. Hindi na kailangan mong malaman ang lahat ng detalye. Pero Alon, hindi iyan ang normal mong project site. Hindi rin doon ang address ng kliyente mo. Saan mo ba talaga inilagay yan? Pilit ni Tala. Hindi ko responsibilidad na ipaliwanag ang lahat ng detalye ng aking trabaho sa iyo. Ikaw ang masyadong mapaghihinala. Hindi ka ba talaga marunong magtiwala? Bulyaw ni Alon. At lumabas agad ng silid, iiwan si Tala na mag-isa. Ang galit at takot ay nagsimulang maghalo sa dibdib ni Tala. Ang mga salita ni Alon ay parang panangga. Isang depensa sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Naisip ni Tala ang kanyang sarili. Lumilipad sa kalangitan, malaya, at walang takot. Ngayon, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang hawla ng mga kasinungalingan. Gabi na. Tulog na si Alon. Ngunit si Tala ay gising pa rin. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Napagdesisyonan niya na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa study room ni Alon. Alam niyang hindi ito tama, ngunit ang kanyang puso ay nagmamakaawa na makahanap ng sagot. Sa isang drawer, sa ilalim ng tumpok ng mga drawing at papel, nakikita niya ang isang maliit na susi. Iba ito sa lahat ng susi nila. May kakaibang disenyo, tila bagong-bago. Hawak ang susi na patingin si Tala sa labas ng bintana. Ang Kasalihim, ang pulang puso, ang mga bulungan. Hindi niya na kaya pang baliwalain ang lahat. Ang susi sa kanyang kamay ay parang isang mabigat na pako na unti-unting pumipiglas sa pader ng kanyang pagtitiwala. Hindi nakatulog si Tala ng gabing iyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay niya ang umaga. Maaga siyang nagising bago pa magising si Alon at agad siyang umalis, dala ang maliit na susi at ang resibo mula sa furniture store, ang Kasalihim. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang kumpirmahin ang kinatatakutan niya o patunayan na mali lang ang kanyang mga hinala. Nagmaneho si Tala patungo sa address na nakasulat sa resibo. Ang bawat liko ng gulong
ay parang tibok ng kanyang puso, mabilis at may pangamba. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang isang malawak at modernong subdivision, puno ng mga bagong tayong bahay at mga ginagawang mansyon. Hindi ito isang ordinaryong site ng proyekto. Ito ay isang komunidad ng mga piling-pili, mayayamang kliyente. Nang makarating siya sa particular na address, tumambad sa kanyang paningin ang isang marangyang mansion na halos tapos na ang konstruksyon. May mga nagtatapos ng maglagay ng halaman sa hardin, may naglilinis ng mga bintana. Ang disenyo nito ay kitang-kita ang pirma ni Alon. Elegante, moderno, at may kakaibang sining. Ang puso ni Tala ay lalong kumirot. Naglakas loob siyang lumapit, nagkunwari na naghahanap ng kliyente. At doon niya nakita si Alon nakangiti. Hindi ang pilit ng ngiti na ibinibigay niya kay Tala. Ito ay isang tunay, maligayang ngiti. Nakikipag-usap siya sa isang babae. Matangkad, may kakaibang kariktan, at nakadamit ng elegante. Siya si Adarna Villamor. Hawak ni Alon ang kamay ni Adarna, parang kasintahan. Ang mga tinginan nila ay puno ng init na kailanman ay hindi na niya naramdaman mula kay Alon. Ang babae ay tumawa at ang tawa niya ay matamis, pamilyar sa mga narinig niyang bulungan. Secret home. Pakiramdam ni Tala ay para siyang sinampal, sinaksak at binaril ng sabay-sabay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga pangarap niya, ang pagtitiwala niya, ang pagmamahal niya, lahat ay naging abo. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kotse, ang mga mata ay puno ng luha. Hindi na mahalaga ang susi, hindi na mahalaga ang resibo. Ang nakita niya ay higit pa sa anumang ebidensya. Bumalik si Tala sa bahay na parang isang robot. Ang kanyang isip ay blangko, ang kanyang puso ay manhid. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Tila ubos na ang kanyang reservoir ng sakit. Kailangan niyang lumipad. Isang long-haul international flight, ang pinakamahaba sa kanyang schedule. Ito ang kanyang takbuhan, ang kanyang kaligtasan. Sa loob ng cockpit, habang umaakyat ang eroplano sa kalangitan, tinipon ni Tala ang kanyang lakas. Ito ang kanyang propesyon, ang kanyang pagkatao. Kailangan niyang maging matatag. Ngunit ang bawat ulap na kanyang nililiparan ay parang alaala ni Alon, at ang bawat bagyo na kanyang iniiwasan ay parang sakit sa kanyang dibdib. Nang marating ng eroplano ang cruising altitude at ang autopilot ay nakabukas na, huminga ng malalim si Tala. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Pagbukas niya ng kanyang email account para sa mga flight updates, may isang bagong mensahe ang umagaw ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng nagpadala, Law Office of Attorney Ramirez. Binuksan niya ang email at doon, nakasulat sa formal na wika ng batas, ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo ng tuluyan. Dear Captain Alcantara, this formal communication serves as a notification that Mr. Alon de Vera has initiated a petition for annulment of marriage legal separation with the Regional Trial Court of Lungsod ng Hiraya. The primary ground cited in the petition is abandonment of family duties on your part due to your extensive travel for work, which he claims has resulted in neglect and emotional deprivation within the marital home. Attached herewith is a copy of the petition for your reference and immediate action. Parang may humampas na kidlat sa kanyang buong katawan. Abandonment of family duties, neglect, and emotional deprivation. Siya? Si Tala na ibinigay ang lahat, ang buong pagkatao, ang buong pagmamahal niya para sa pamilya niya. Ang papel sa screen ay nanlabo dahil sa luhang biglang umagos sa kanyang mga mata. Hindi na niya kayang pigilin ang sakit. Ang puso niya ay parang nahuhulog mula sa pinakamataas na ulap, bumubulusok sa kalaliman. Nag-iisa siya sa buong kalawakan ng himpapawid, at ang tanging kasama niya ay ang kanyang durog na puso. Si Alon, ang lalaking pinakamamahal niya.
Hindi lang siya nagtaksil sa kanya sa pisikal na paraan. Mas masakit pa rito. Ipinapataw niya ang sisi kay Tala. Ginagamit ang kanyang karera at pangarap upang sirain ang kanyang dangal. Pinupunit niya ang kanyang kaluluwa at itinatapon sa gitna ng walang katapusang kalangitan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang humihigpit ang hawak niya sa controls. Ang eroplano ay tila bahagyang tsumatsao. Kinailangan ni Tala ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin hindi lamang ang eroplano, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng bumagsak, hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Ang paglapag ng eroplano sa Maynila ang pinakamabigat na landing sa buong karera ni Tala. Bawat metro na papalapit sa lupa ay parang paglapit sa impyerno na naghihintay sa kanya. Ang profesionalismo niya ang tanging kalasag na humaharang sa kanyang pagguho. Ngunit nang makalabas siya ng airport at sumakay sa kanyang sasakyan, doon na bumigay ang lahat. Humagulgol siya ng walang tigil. Ang sakit ay umaalon sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa anumang turbulensyang naranasan niya sa himpapawid. Pagdating niya sa kanilang bahay, naghihintay si Alon sa sala. Nakaupo ito ng kalmado na para bang isang ordinaryong araw lang ang lahat. Ang itsura niya ay hindi nagpapakita ng anumang pagkakasala o pagkabalisa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga salitang hindi masabi at mga luhang hindi maipakita. Umuwi ka na pala. Basag ni Alon sa katahimikan. Ang boses ay walang emosyon. Nilabas ni Tala ang kanyang telepono at ipinakita ang email mula sa abogado. Ito ba ang welcome home mo sa akin, Alon? Abandonment of family duties? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ito ang igaganti mo? Nanginginig ang kanyang boses sa galit at pighati. Hindi man lang nagulat si Alon. Tumingin lang siya sa telepono at pagkatapos ay sa mga mata ni Tala. Tala, umupo ka muna. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Anong maayos dito, Alon? Nakita kita. Nakita ko kayo ni Adarna sa Casa Lihim, ang secret home ninyo. At pagkatapos, sasabihin mong, ako ang nang iwan, ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Tala, ang luha ay muling bumalong. Sa halip na mataranta, huminga lang ng malalim si Alon. Proyekto ko yon, Tala. Si Adarna Villamor ay isang napaka-importanteng kliyente. At yang nakita mo, isang simpleng pag-uusap lang tungkol sa disenyo. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Hindi makapaniwala si Tala sa narinig. Ang pagtanggi ni Alon ay napakakalmado, napakakumbinsido na para bang siya ang nagkakamali ng interpretasyon. Huwag mo akong gawing tanga, Alon. Kitang-kita ko kung paano mo siya hawakan, kung paano kayo magtinginan. At naniwala ka agad. Hindi ka man lang nagtanong. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Tala? Masyado ka nang napupuno ng pagdududa. Masyado ka nang wala dito sa bahay na to kaya lahat na lang ng bagay ay binibigyan mo ng mali siya. Ito ang dahilan kung bakit ako napuno. Dahil wala ka nang tiwala sa akin. Mahinahon, ngunit madiin na paliwanag ni Alon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang sisi ay biglang nabaliktad. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya ang walang tiwala. Siya ang nagkulang. Pakiramdam ni Tala ay nalulunod siya sa mga salita ni Alon at wala siyang makapitan. Hindi totoo yan. Bulong na lang niya. Umalis siya sa harap ni Alon at nagkulong sa kwarto. Agad niyang tinawagan si Liwanag. Sa gitna ng paghikbi, ikinuwento niya ang lahat. Hindi ka baliw, Tala. Sabi ni Liwanag mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mong hahayaang iparamdam niya sa'yo yan. That's gaslighting. Ginugulo niya ang isip mo para siya ang lumabas na tama. Kung ganyan siya katigas, kailangan mo ng ebidensya na hindi niya kayang itanggi. Ang mga salita ni Liwanag ang nagbigay ng lakas kay Tala. Tama siya. Hindi siya dapat magpadala sa manipulasyon ni Alon. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Alon,
Sinimulan ni Tala ang kanyang sariling imbestigasyon. Naghahanap siya sa mga gamit nito, sa kanyang laptop, sa mga papel sa kanyang opisina. Bawat sulok ng kanilang tahanan na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay parang isang crime scene sa kanyang mga mata. Wala siyang nakitang malinaw na ebidensya ng pagtataksil, ngunit nakakita siya ng mga email at dokumento tungkol sa proyektong kasalihim na nagpapatunay na matagal na itong itinatago sa kanya. Pag-uwi ni Alon ng gabing iyon, dala niya ang isang folder. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Tala. "Ano to?" tanong ni Tala. Binuksan ni Alon ang folder. Sa loob nito ay ang mga papeles ng diborsyo. Kumpleto na. At sa dulo, sa ibabaw ng linya, nakapirma na ang pangalan ni Alon. "Gusto ko lang matapos to ng maayos, Tala. Walang gulo," sabi ni Alon. Ang boses ay malumanay na, para bang nag-aalok ng kapayapaan. "Para hindi na tayo parehong masaktan." Napako ang tingin ni Tala sa pirma. Ang tinta ay tuyo na. Ang pagkakasulat ay perpekto, walang bakas ng pag-aalinlangan. Napagtanto niya na hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay plinano. Matagal na itong pinaghandaan ni Alon. Habang siya ay lumilipad sa iba't ibang bansa, iniisip na inaalagaan ang kanilang pangarap, si Alon pala ay dahan-dahang ginigiba ang kanilang pundasyon. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Alon. Ang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matigas at matatag na apoy. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang sulok. Kung gusto ni Alon ng laban, ibibigay niya ito. Ang pirma ni Alon sa mga papeles ng diborsyo ay hindi na lamang isang pirma. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Para kay Tala, tapos na ang pag-iyak. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung nais ni Alon na tapusin ang lahat sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng kasinungalingan at paninisi, kung gayon, haharapin niya ito hindi bilang isang asawang talunan, kundi bilang isang kapitan na handang lumaban. Sa tulong ni Liwanag, naghahanap sila ng isang pribadong investigador. Sa isang maliit at halos di mapansing opisina sa Maynila, inilahad ni Tala ang lahat. Dala niya ang kopya ng petisyon, ang resibo ng furniture, at ang pangalan ni Adarna Villamor. "Gusto kong malaman ang lahat," mariing sabi ni Tala sa investigador, isang dating pulis na may matalas na tingin. "Bawat galaw nila, bawat pag-uusap, kailangan ko ng katotohanan na hindi kayang baliktarin ni Alon." Habang naghihintay ng resulta, sinubukan ni Tala na mamuhay ng normal. Ngunit ang bawat sulok ng kanilang bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan ni Alon. Ang bawat pag-alis niya para sa flight ay hindi na kasing gaan ng dati. Ang langit na dati niyang kanlungan ay naging isang malawak na paalala ng kanyang pag-iisa. Isang gabi, nakatanggap siya ng text mula sa investigador. Nasa isang restaurant sila sa BGC ngayon. Address attached. Hindi na nagdalawang isip si Tala. Kailangan niyang makita ito gamit ang sarili niyang mga mata. Nagmaneho siya papunta roon, ang puso ay kumakabog sa halo-halong kaba at galit. Mula sa loob ng kanyang kotse sa kabilang kalsada, kitang-kita niya sila sa isang table malapit sa bintana. Mas masakit pa ito kaysa sa una niyang nakita. Ang pag-uusap nila ay hindi mukhang negosyo. Ang mga tawa ni Alon ay malakas at totoo. Ang paraan ng paghawak ni Adarna sa braso ni Alon ay puno ng paglalambing. Ang mga tingin nila sa isa't isa ay may malalim na koneksyon. Ito ang intimasiyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Napahawak si Tala sa manibela. Ang mga kuko ay bumaon sa balat. Ang sakit ay sariwa. At ang pagdududa sa sarili ay muling bumalik. Baka nga totoo. Baka nga may relasyon sila at siya na lang ang nagbubulag-bulagan.
Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating makalipas ang ilang araw. May isang malaking charity event ang Erosinag at bilang isa sa mga mukha ng kumpanya, kailangan nandoon si Tala. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga bisita, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Kapitan Tala Alcantara, isang karangalan na makilala ka. Paglingon niya, halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Adarna Villamor, nakangiti sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng kunwaring paghanga. Ako si Adarna Villamor. Pagpapatuloy nito, inilahad ang kamay. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Alon. I'm so sorry. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang ipinapainom sa kanya. Nag-aalab sa galit ang kalooban ni Tala, ngunit pinanatili niya ang kanyang propesyonal na ngiti. Salamat sa iyong pag-aalala, Miss Villamor. Tawagin mo na lang akong Adarna, sabi nito. Hindi binibitiwan ang pagkakahawak sa kamay ni Tala. Alam mo, si Alon, he's such a brilliant man. We're building something very special together. Sana lang ay maayos ninyo ang lahat. Sayang naman ang pinagsamahan ninyo. Sa huling mga salita ni Adarna, naramdaman ni Tala ang isang matinding pandidiri. Ang something special na sinasabi nito, ang paghingi ng paumanhin habang ipinapamukha sa kanya ang kanilang relasyon. Ito ay isang laro, isang mapanlinlang at masakit na laro. Binitawan ni Tala ang kamay nito at tumalikod. Hindi na nagsalita pa. Pag-uwi niya puno ng galit at pagkasuklam, nag-check siya ng kanyang email. May ipinadala na ang investigador. Mga litrato nila Alon at Adarna sa restaurant, sa isang art gallery, at sa labas ng isang sinehan. Mayroon ding listahan ng mga petsa at oras ng kanilang mga pagkikita na nagpapatunay na hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ang lahat ng ito ay sapat na ebidensya para sa korte. Ngunit bago pa man niya maisara ang email, may isa pang mensahe na pumasok mula sa investigador. Ang subject, urgent. Walang text sa loob, isang video file lang. Kinakabahang pinindot ni Tala ang play. Ang video ay kuha mula sa malayo, medyo malabo. Nakatayo si Adarna sa labas ng kasalihim, may kausap sa telepono. Hindi marinig ang buong pag-uusap, ngunit ang huling linya ay malinaw na malinaw. Ngumiti si Adarna, isang nangiting puno ng tagumpay at kasamaan, at sinabi, "Huwag kang mag-alala, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Tala. Plano? Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang plano. May mas malalim, mas madilim na nangyayari dito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala ang tunay na takot. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Tala ang mga salitang yon. Ayon sa plano. Ang bawat pantig ay parang isang malagim na ugong na nagpapahiwatig ng isang mas malaking panganib. Hindi na ito simpleng pangingibang bahay. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang bitag. At sila ni Alon, o marahil ay siya lang, ang nasa gitna nito. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang malamig na takot. Agad niyang ipinakita ang video kay Liwanag. Habang pinapanood ng kaibigan ang maikling clip, ang kaninang nag-aalalang mukha nito ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Tala, sabi ni Liwanag, ang boses ay seryoso. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o selos. Tungkol na ito sa paghihiganti. At hindi ikaw ang target niya. Si Alon. Ang sinabi ni Liwanag ay parang isang susi na nagbukas ng isang bagong pinto sa isip ni Tala. Biglang nagbago ang kanyang pananaw. Ang lahat ng galit niya kay Alon ay pansamantalang napawi. Napalitan ng isang matinding pagkalito. Kung si Alon ang target, bakit siya ang sinasaktan? Bakit ang kanilang pagsasama ang ginigiba? Nagpasya silang dalawa na baguhin ang kanilang diskarte. Hindi na nila hahanapin ang ebidensya ng relasyon, kundi ang dahilan ng paghihiganti ni Adarna. Gabi-gabing nagsaliksik si Tala sa internet. Naghahanap ng anumang impormasyon,
tungkol sa nakaraan ni Adarna Villamor at doon niya natagpuan isang lumang artikulo mula sa isang business magazine 5 taon na ang nakalipas. Ang headline, Villamor's Dream Tower Project, ibinasura dahil sensitive sa integrity. Issue, nang binasa ni Tala ang detalye, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang Dream Tower ay isang ambisyosong proyekto ni Adarna na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ang architectural firm na nagbasura sa proyekto dahil sa mga questionable materials and structural plans ay walang iba kundi ang kumpanya kung saan head architect si Alon. Ang pagbasura sa proyekto ay nagdulot ng malaking financial loss at kahihiyan kay Adarna. Biglang nag-flashback sa isip ni Tala ang isang pag-uusap nila ni Alon noong bago pa lang silang kasal. Nagdiwang sila ng kanilang anibersaryo at natanong niya kung ano ang pinakamahirap na desisyon na ginawa nito sa kanyang karera. Naging seryoso ang mukha ni Alon noon. Yung proyekto ni Adarna Villamor. Sagot niya, ang ganda ng disenyo sa papel, pero may mali. May hindi tama sa mga intensyon niya. It felt dirty. Pinipilit niya ang mga bagay na alam kong maglalagay sa panganib sa maraming tao. Kinailangan kong manindigan, kahit na malaki ang mawawala sa kumpanya. Noon, hinangaan niya ang prinsipyo ni Alon. Ngayon, nauunawaan na niya ang lahat. Ang paghihiganti ni Adarna ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa nasirang pride at nawalang pera. At ang pinakamagandang paraan para sirain si Alon ay ang sirain ang pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, at ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit may kulang pa. Kailangan niya ng patunay na kayang gawin ito ni Adarna. Sa tulong ng mga connection ni Liwanag, nahanap nila ang pangalan ng isang arkitekto na nag-resign mula sa kumpanya ni Adarna pagkatapos mismo ng iskandalo. Si Elena, nagbakasali si Tala. Pinuntahan niya si Elena sa isang maliit na coffee shop, nagpakilala, at inilahad ang kanyang sitwasyon. Sa simula, takot na takot si Elena. Delikadong kalaban si Adarna. Pabulong na sabi ni Elena, palingalinga sa paligid. Huwag mo siyang babanggain. Kayang-kaya niyang sirain ang buhay mo nang hindi man lang nadudumihan ang kanyang mga kamay. Kailangan ko ng tulong mo. Pagmamakaawa ni Tala. Sinira na niya ang buhay ko, ang pamilya ko. Nakita ni Elena ang desperasyon sa mga mata ni Tala. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, may kinuha siya sa kanyang bag. Isang maliit na itim na USB flash drive. Hindi lang si Alon ang sinira niya, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng galit. Mayroon din siyang sinirang kasamahan namin noon para makuha ang isang proyekto. Itinago ko to. Ebidensya kung paano doon niya sinet up ang isang kakumpetensya niya noon gamit ang mga pekeng email at pinekeng litrato. Baka makatulong sa'yo. Inabot niya ang USB kay Tala. Mag-iingat ka, Kapitan. Ang ahas ay nananatiling ahas, kahit gaano pa kaganda ang balat. Hawak ni Tala ang USB. Ito ay malamig at maliit, ngunit pakiramdam niya ay hawak niya ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o sakit. Isa na itong laban para sa katotohanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Tala ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig sa sala ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang mabilis na tibok ng puso ni Tala. Hawak niya ang itim na USB na parang isang granada na anumang oras ay sasabog at wawasakin ang lahat ng natitira sa kanyang mundo. Huminga siya ng malalim bago isinaksak ito sa kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mga folder. Ang laman nito ay hindi lang basta mga dokumento. Ito ay isang detalyadong plano ng demonyo. Unang binuksan ni Tala ang isang folder na may pangalang emails. Sa loob nito ay mga screenshots ng mga pekeng pag-uusap sa pagitan ng isang dummy account
at ni Alon, maingat na in-edit para magmukhang sila ay may lihim na relasyon. May mga matatamis na salita, mga planong magkita, mga pahiwatig ng isang mas malalim na pagtitinginan. Sunod ay ang folder ng photos. Dito, nakita niya ang mga litratong kuha sa kanila ni Adarna sa mga pampublikong lugar. Ngunit may mga idinagdag, mga larawan kung saan sila ay mas malapit, mas sweet, na halatang gawa ng isang magaling na photo editor. Ang bawat larawan ay isang patalim sa kanyang dibdib. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal sa lahat ay ang isang password-protected na file na may titulong Project Wrecking Ball. Gamit ang password na ibinigay ni Elena, binuksan ito ni Tala. Ito ay isang step-by-step na plano, isang script. Nakasulat dito kung paano unti-unting sisirain ni Adarna ang isip ni Alon, kung paano lilikha ng mga aksidenteng pagkikita, kung paano gagamitin ng media para magpakalat ng tsismis, at ang huling hakbang, ang pag-file ng kaso laban kay Tala gamit ang abandonment bilang dahilan para si Alon ang lumabas na biktima. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi totoo. Hindi sila. Ang unang emosyon na naramdaman niya ay hindi galit, kundi isang munting lunas. Hindi siya niloko ni Alon, hindi sila nagtaksil. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag. Ngunit ang lunas na yon ay agad na napalitan ng isang mas malamig, mas masakit na katotohanan. Habang binabasa niya ang plano, naalala niya ang bawat kilos ni Alon sa mga nakaraang buwan. Ang pagiging irritable nito, ang pag-iwas, ang paninisi sa kanya. Naunawaan niya na alam ni Alon. Alam niya na siya ay nasa isang bitag. Ngunit sa halip na lumaban, sa halip na sabihin sa kanya ang totoo, pinili niyang manahimik, pinili niyang maging duwag. Hinayaan siya ni Alon na masaktan. Hinayaan niyang pagdudahan ni Tala ang kanyang sarili. Hinayaan niyang mawasak ang kanilang pagsasama para lang protektahan ang sarili nitong pangalan mula sa isang posibleng iskandalo. Ang pagtataksil na ginawa ni Alon ay hindi sa kama. Ito ay sa puso, sa kaluluwa. Mas malala pa ito. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Alon, pagod mula sa trabaho. Nakita niya si Tala na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa laptop. Tala? Bakit gising ka pa? Tanong niya nagtataka. Hindi sumagot si Tala. Dahan-dahan niyang inikot ang laptop paharap kay Alon. Kitang-kita sa screen ang Project Wrecking Ball. Ang mukha ni Alon ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Walang salitang lumabas. Duwag! Mahinang sabi ni Tala. Ang bawat letra ay puno ng lason at pagkasuklam. Alam mo ang lahat ng ito, pero hinayaan mo. Tala, pakinggan mo muna ako. Nagsimulang makiusap si Alon, lumuluhod sa kanyang harapan. Pakinggan ka. Tumayo si Tala, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Habang ako ay umiiyak gabi-gabi, iniisip kung saan ako nagkamali. Habang ako ay pinagtatawanan ng mga tao, habang winawasak mo ang pangalan ko sa korte. Alam mo ang totoo? Pero ano ang ginawa mo, Alon? Wala. Natakot ako. Sigaw ni Alon, ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Adarna, makapangyarihan siya. Kayang-kaya niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan ko, ang reputasyon ko. Hindi ko alam ang gagawin. Tumawa si Tala, isang tawang walang saya, puno ng pait. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit at pagkadismaya. Reputasyon? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Kaysa sa atin? Ang pagmamahal na ipinangako mo sa harap ng Diyos, hanggang dyan na lang ba ang halaga nun? Hinawakan niya ang dibdib. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan.
Hindi ang pagtataksil niya ang pumatay sa akin, Alon. Ang kaduwagan mo, ang pagtalikod mo sa akin sa gitna ng laban. Yan ang hindi ko mapapatawad. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay, na ngayon ay isang estranghero sa kanyang paningin. Hindi lang ako ang tinraidor mo, Alon. Tinraidor mo ang sarili mo. Akala mo ba makakalipad ang pag-ibig natin kung ang pundasyon nito ay takot? Tumalikod siya, hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Alon na nakaluhod sa sahig, umiiyak, at nag-iisa sa gitna ng mga guho ng kanilang tahanan na siya mismo ang nagwasak. Umalis si Tala sa bahay na yon nang walang lingon-likod, dala lamang ang ilang damit at ang USB na naglalaman ng katotohanan. Tumuloy siya sa isang maliit at bakanteng condo unit na pag-aari ni Liwanag. Doon, sa 4 na sulok ng mga pader na puti at walang laman, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng ingay na nagsisimula ng umugong sa labas. Kinabukasan, sumabog ang balita, ngunit hindi ang katotohanang natuklasan niya. Ang lumabas sa mga online news sites at social media ay ang bersyon ni Adarna, ang kwento ng isang bayaning arkitekto na iniwan ng kanyang asawang piloto dahil mas pinili nito ang karera. Ang mga headline ay brutal. Unang babae ngimo ng himpapawid, iniwan ang tahanan para sa paglipad. Puso ni Arch Alondivera, winasak ng ambisyosong asawa. Mas masahol pa ang mga komento mula sa mga taong hindi siya kilala. Kawawa naman si Sir Alon. Gwapo na, matalino pa pero iniwan lang. Ganyan talaga. Pag ang babae masyadong mataas ang lipad, nakakalimutan ng lumapag sa lupa. For sure, may ibang piloto yan sa ibang bansa. Ang bawat salita ay parang bato na ipinupukol sa kanya. Ang dangal na pinaghirapan niya, ang pangalang iningatan niya, ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Siya ang kontrabida. Siya ang masama. Walang tigil ang pag-ring at pag-vibrate ng kanyang telepono, sunod-sunod na tawag at text mula kay Alon. Tala, please, kausapin mo ako. Patawarin mo ako. Aayusin ko to. Pangako. Hayaan mo akong ipaliwanag. Hayaan mo akong bumawi. Ngunit para kay Tala, ang mga salita niya ay wala ng bigat. Paano niya aayusin ang isang bagay na siya mismo ang humayaang mawasak? Hindi na niya sinagot. Hinyaan niyang mag-ring ang telepono hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay binlock niya ang numero ni Alon. Tapos na ang kanilang komunikasyon. Ang pinakamasakit ay ang tawag na natanggap niya mula sa kanyang boss sa Aerosinag, si Jim Mendoza, Kapitan Alcantara. Panimula nito, ang boses ay formal at malamig. Alam kong may pinagdadaanan kang personal na problema, ngunit ang pangalan ng kumpanya ay nadadamay na. Ang mga sponsors natin ay nagtatanong, Sir, hindi po totoo ang mga lumalabas na balita. Pilit ipinapaliwanag ni Tala. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo, Kapitan. Putol ni G. Mendoza. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng publiko. I suggest you settle this matter privately and quietly para sa ikabubuti ng lahat. Baka kailangan mo munang mag-leave of absence habang mainit pa ang issue. Parang gumuho ang huling haligi na sumusuporta kay Tala. Maging ang kumpanyang pinaglingkuran niya ng tapat, ang kumpanyang ipinagmalaki niya, ay tinalikuran siya sa oras na pinakakailangan niya ng suporta. Hindi ang katotohanan ang mahalaga sa kanila, kundi ang imahe. Nang gabing iyon, naupo si Tala sa sahig ng malamig at bakanteng kondo. Pinatay niya ang telepono, isinara ang laptop. Walang TV, tanging ang katahimikan at ang sarili niyang mga iniisip. Ito na yon, ang pagbagsak. Nawala na ang lahat, ang asawa, ang tahanan, ang reputasyon, at marahil pati ang karera. Pakiramdam niya ay nasa pinakamalalim siyang abismo
at walang sino man ang naroon para tulungan siyang umahon. Umiyak siya, hindi na dahil sa galit o pighati, kundi dahil sa matinding pagod. Pagod na siyang masaktan, pagod na siyang lumaban, pagod na siyang mag-isa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na kislap na sumilay. Naalala niya ang kanyang unang solo flight, ang takot na naramdaman niya noon, at ang tapang na kinailangan niyang tipunin para itaas ang eroplano. Naalala niya ang mga bagyo na kanyang hinarap sa himpapawid, kung paano niya pinanatiling kalmado ang sarili habang ang lahat sa paligid niya ay nagkakagulo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may magang mga mata at wasak na puso. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang mga mata ng isang kapitan, ang mga mata ng isang mandirigma. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya papayag na si Adarna o ang kaduwagan ni Alon ang magdikta ng kanyang katapusan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang folder na ibinigay sa kanya ni Alon, ang mga papeles ng diborsyo na may pirma na nito. Tinitigan niya iyon, hindi na may sakit, kundi may malamig na determinasyon. Ito ang armas na ibinigay sa kanya ng kanyang kalaban, at gagamitin niya ito para tapusin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Oras na para tapusin ang lahat. Bulong niya sa kanyang refleksyon, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Ang katahimikan sa kondo ni Liwanag ay hindi na nakakabingi para kay Tala. Ito ay naging isang espasyo para sa pag-iisip, isang blankong canvas kung saan niya muling iguguhit ang kanyang kinabukasan. Ang unang hakbang, putulin ang tanikalang nag-uugnay sa kanya sa isang duwag na pag-ibig. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ng kanyang bagong abogado. Nakalatag sa lamesa ang mga papeles ng diborsyo na may pirma na ni Alon. Noong una niya itong nakita, simbolo ito ng katapusan. Ngayon, simbolo na ito ng kalayaan. Sigurado ka na ba dito, Kapitan? Tanong ng abogado. Si Attorney Sales, walang pag-aalinlangan, kinuha ni Tala ang pluma. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Sabi niya, ang boses ay matatag. Sa isang mabilis at malinis na guhit, pinirmahan niya ang dokumento. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang pasan-pasan ay tila biglang gumaan. Hindi ito pagkatalo, ito ay pagpapalaya. May isa pa po akong hihilingin, Attorney. Dagdag ni Tala. Gusto kong magpatawag ng isang maliit na press conference. Nagulat ang abogado. Pero Kapitan, baka lalo lang lumaki ang gulo. Eksakto po, sagot ni Tala. Isang kakaibang kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Oras na para harapin ang gulo. Kinahapunan, sa isang maliit na function room, humarap si Tala sa ilang piling miyembro ng media. Suot niya ang kanyang uniforme bilang kapitan, plantsado at kagalang-galang. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang leader na handa sa laban. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay malinaw at malakas. Hindi ako narito para linisin ang pangalan ko mula sa mga paratang ng pag-abandona sa aking pamilya. Hindi ako narito para magpaliwanag tungkol sa isang third party. Huminga siya ng malalim. Narito ako para sabihin sa lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para manatili sa isang relasyong nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan at kaduwagan. Narito ako para ipanawagan na ang katotohanan ay dapat palaging manaig, gaano man ito kasakit, at hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang hustisya. Hindi na niya binanggit ang pangalan ni Adarna o ni Alon, ngunit ang kanyang mensahe ay malinaw na malinaw. Pagkatapos ng kanyang maikling pahayag, tumayo siya at umalis, hindi na sumagot pa ng anumang tanong. Iiwan ang mga reporter na naguguluhan, ngunit humahanga sa kanyang katapangan. Pag-uwi niya sa kondo, naghihintay si Liwanag, hawak ang isang tablet. Tala, habang wala ka,
May hinahanap ako at sa tingin ko, nahanap ko na. Ipinakita ni Liwanag ang screen kay Tala. Isang lumang-lumang artikulo mula sa isang aviation blog, halos isang dekada na ang nakalipas. Ang headline, Promising Female Cadet, Permanently Grounded After Fatal Error. At sa ilalim nito, isang larawan ng isang mas batang babae, nakangiti sa tabi ng isang maliit na eroplano. Ang pangalan sa caption, Adarna Villamor. Ayon sa artikulo, si Adarna ay isa sa mga pinakamagagaling na kadete sa kanyang henerasyon. Ngunit sa isang training flight, dahil sa kanyang kayabangan at pagsuway sa utos, nagdulot siya ng isang aksidente na ikinamatay ng kanyang co-pilot. Ang kanyang lisensya bilang piloto ay binawi habang buhay. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Tala. Ang galit ni Adarna ay hindi lang dahil sa proyektong tinanggihan ni Alon. Ang galit niya ay nakaugat sa inggit. Si Tala ang naging simbolo ng lahat ng pangarap na nawala kay Adarna. Siya ang unang babaeng piloto na dapat sana ay si Adarna. Gusto ni Adarna na makita si Tala na bumagsak mula sa langit na ipinagkait sa kanya. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Tala. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Adarna. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Tila nagulat. Alam ko na, sabi ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Alam ko na ang lahat, Adarna. Hindi ito tungkol kay Alon. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol sa eroplanong hindi mo na napalipad. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang tawa ang narinig ni Tala. Isang tawang puno ng lason. Ang galing mo pala talaga, Kapitan, sabi ni Adarna. Wala nang pagkukunwari. Oo, tama ka. Nakikita mo ba yung mga pakpak sa uniforme mo? Dapat sa akin yan. Ang respeto, ang paghanga. Lahat yan inagaw mo. Gusto kong maramdaman mo kung paano bumagsak mula sa itaas. Kung paano mawala sa'yo ang lahat. Hindi mo ako maibabagsak. Matigas na sagot ni Tala. Dahil ang mga pakpak ko, pinaghirapan ko. Hindi ko ninakaw. At siguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Isang malakas na halakhak ang narinig ni Tala mula sa telepono. Isang tunog na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali? Tala, sa tingin mo ba tapos na ang laro? Huminto si Adarna at ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Nagsisimula pa lang tayo. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga reporter, mga usisero at ang mga taong direktang sangkot sa gulong ito. Pumasok si Tala. Suot ang isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang konsensya. Ang kanyang lakad ay matatag. Ang kanyang tingin ay diretso. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sabungan. Siya ay isang kapitan na handang harapin ang pinakamalaking bagyo ng kanyang buhay. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Adarna Villamor. Mukhang kalmado at kampante, katabi ang kanyang dekampanilyang abogado. Sa gitna, nakaupo si Alon, mag-isa. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na pagod at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala, na parang humihingi ng isang bagay na alam niyang hindi na maibabalik. Nagsimula ang pagdinig sa petisyon ni Alon. Inilahad ng abogado niya ang mga ebidensya ng pag-abandona ni Tala. Ngunit nang dumating na ang pagkakataon ng panig ni Tala, tumayo si Attorney Sales at nagsalita ng may awtoridad. Your Honor, we are not here to contest the petition for annulment. In fact, my client, Captain Tala Alcantara, has already agreed to it. Panimula ng abogado na ikinagulat ng marami, lalo na ni Alon. We are here today to reveal the truth behind this petition. A truth built on deceit, manipulation, and a deep-seated vendetta.
Isa-isang inilahad ni Attorney Sales ang mga ebidensya, ang USB mula kay Elena na naglalaman ng mga peking email at litrato, ang testimonya ng dating empleyado ni Adarna tungkol sa kanyang mapanirang ugali, ang video kung saan sinabi ni Adarna na ang lahat ay ayon sa plano, at ang pinakamatindi sa lahat, ang artikulo tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang grounded na piloto. Habang inilalatag ang mga ebidensya, ang kalmadong mukha ni Adarna ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng galit, pagkabigla, at sa huli, ng purong pagkasuklam. Sinubukan ng kanyang abogado na pigilan ang paglalahad, ngunit bawat ebidensya ay konektado at hindi matatawaran. Objection, Your Honor. This is character assassination. This has nothing to do with the case at hand. Sigaw ng abogado ni Adarna. On the contrary, mahinahong sagot ni Attorney Sales, this has everything to do with the case. It establishes a clear motive for Miss Villamor to manipulate Mr. De Vera and orchestrate the destruction of Captain Alcantara's marriage and reputation. Ang huling tinawag sa witness stand ay si Alon. Nanginginig siyang lumakad at umupo. Mr. De Vera, tanong ni Attorney Sales, alam mo ba ang tungkol sa mga planong ito ni Miss Villamor laban sa iyong asawa? Tumingin si Alon kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Huminga siya ng malalim. Opo, sagot niya. Ang boses ay basag. Alam ko po. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. At bakit hindi mo sinabi sa iyong asawa? Bakit hinayaan mong pagdaanan niya ang lahat ng ito ng mag-isa? Pagpapatuloy ng abogado. Yumuko si Alon. Hindi na makatingin kay Tala. Dahil duwag po ako. Pag-amin niya, ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Natakot po ako para sa aking pangalan, sa aking karera. Pinili ko ang sarili ko. At iyon po ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Tala kay Alon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang uri ng awa. Sa wakas, inamin niya ang kanyang kasalanan, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras na paglilitis, nagbigay ng desisyon ang hukom. Ang petisyon ni Lon batay sa abandonment ay ibinasura. Ang mga ebidensya laban kay Adarna Villamor para sa paninirang puri, pamimeke at panloloko ay ipinasa sa tanggapan ng piskal para sa formal na investigasyon. Ang katotohanan ay nanalo. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga kamera at mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Alon kay Tala. Tala, I'm so sorry, sabi niya. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Tala. Ang kanyang mga mata ay kalmado na. Pinapatawad na kita, Alon. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako. Tumalikod na si Tala. Ngunit bago siya tuluyang umalis, lumingon siya at nagsalita sa huling pagkakataon. Napatunayan na ng korte ang katotohanan. Sabi niya, ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Pero tapos na tayo, Alon. Ang pag-ibig na winasak ng kaduwagan ay hindi na kailanman maibabalik pa. Ang huling pagpirma sa mga papeles ng diborsyo ay ginanap sa isang tahimik na opisina ng abogado, malayo sa gulo ng media. Ang papel sa harap ni Tala ay hindi na isang hatol, kundi isang pasaporte. Ang bawat letra na nakasulat dito ay kumakatawan sa sakit, luha, at pagtataksil na kanyang pinagdaanan. Ngunit ang espasyo para sa kanyang pirma ay kumakatawan sa kalayaan. Kinuha niya ang pluma at sa isang matatag at walang alinlangan na kamay, inilagda niya ang kanyang pangalan. Sa pag-angat ng dulo ng pluma mula sa papel, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na. Hindi ito isang masayang pagtatapos, ngunit ito ay isang kinakailangang pagtatapos. Lumabas siya ng gusali, sinalubong ng sikat ng araw, at sa unang pagkakataon,
Sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Tala sa kanyang normal na schedule ng paglipad. Ngunit ngayon, may bago ng kahulugan ang bawat pag-take off. Ang sabungan, na minsan ay naging saksi sa kanyang pagbagsak, ay naging kanyang muling santuwaryo. Ang langit ay hindi na isang malawak na kulungan ng kanyang kalungkutan, kundi isang walang hanggang canvas ng kanyang kalayaan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad mula sa itaas na parang mga bituin na nakakalat sa lupa, naramdaman niya ang kanyang sariling liwanag na muling nag-aalab. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Alon ay hindi na niya sinubaybayan, ngunit kusa itong dumarating sa kanya. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Liwanag, nabanggit nito ang isang artikulo na nabasa online. Maraming kliyente ang nawawala sa firm ni Alon, sabi ni Liwanag. Maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ni Tala. Ang duwag na imahe ay dumikit na sa kanya. Ang reputasyong iningatan niya ng husto, iyon din ang bumagsak sa kanya. Tumingin lang si Tala sa labas ng bintana. Wala na siyang naramdamang galit. Wala ring tuwa. Awa na lang. Awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang isang tunay na pag-ibig para sa isang pekeng imahe. Sana matuto siya. Iyon na lang ang nasabi niya. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang nangyari sa himpapawid. Sa lupa, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Nag-enroll siya sa isang yoga class kung saan natutunan niyang patahimikin ang kanyang isip at pakinggan ang kanyang katawan. Sa bawat paghinga, inilalabas niya ang sakit ng nakaraan. Sa bawat unat, pinalalakas niya hindi lang ang kanyang mga kalamnan, kundi pati na rin ang kanyang diwa. Nagsimula rin siyang mag-meditate tuwing umaga. Na nakaupo sa maliit na balkonahe ng kondo, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Dito, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Natutunan niyang patawarin hindi lang si Alon, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa pagiging bulag, sa pagbibigay ng sobra, sa pagkalimot sa sariling halaga. Isang gabi, habang nasa isang flight pabalik ng Maynila, papalubog na ang araw at ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Habang naghahanda siya para sa paglapag, isang maliit na eroplano, isang Cessna, ang nakita niyang lumilipad nang malaya sa ibaba. Ang mga pakpak nito ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Pinanood niya ito. Ang maliit na eroplanong yon ay hindi naghahatid ng daan-daang pasahero. Hindi ito pag-aari ng isang malaking korporasyon. Ito ay lumilipad para sa purong kagalakan ng paglipad. At sa sandaling iyon, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang mas malaki pa sa kanyang sariling kaligayahan. Hindi lang ito tungkol sa paglipad para sa isang kumpanya. Paano kung maibabahagi niya ang lakas at kalayaang ito sa iba? Paano kung ang mga pakpak na minsan nang sinubukang baliin ng iba ay magiging instrumento para bigyan ng pakpak ang mga pangarap ng ibang kababaihan? Isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Isang bagong misyon, isang bagong abot-tanaw. Lumipas ang isang taon. Ang araw ay sumisikat nang may bagong pag-asa sa isang maliit na airfield sa labas ng lungsod ng Hiraya. Isang bagong-bagong hangar ang nakatayo at sa harapan nito ay may malaking banner na nakasulat, Hiraya Flight Academy for Women. Ito ang bunga ng lahat ng sakit, lakas at pangarap ni Tala. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo si Tala sa isang maliit na entablado. Suot ang kanyang puting uniforme, hindi bilang empleyado ng isang malaking kumpanya, kundi bilang pundasyon ng isang bagong simula. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang unang batch ng kanyang mga estudyante, mga batang babae na may nagniningning na mga mata, puno ng pangarap na abutin ng langit. Nandoon din si Liwanag, umiiyak sa tuwa sa unang hilera. Maraming salamat sa inyong pagdalo, panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng inspirasyon. Marami sa atin ang nangangarap na lumipad.
Ngunit madalas, sinasabi sa atin ng mundo na ang ating mga pakpak ay may hangganan. Sinasabi nila na dapat tayong manatili sa lupa, sa isang ligtas na lugar. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng iyong lipad, kundi sa kung paano ka bumangon sa bawat pagbagsak. Tumingin siya sa bawat isang mukha sa kanyang harapan. Ang mga pakpak ninyo ay hindi lamang para sa paglipad. Ito ay para sa pagtakas mula sa mga hawlang nagkukulong sa inyo. Ito ay para sa paghahanap ng inyong sariling direksyon, kahit pa ang hangin ay laban sa inyo. Dito sa Hiraya, hindi lang namin kayo tuturuang magpalipad ng eroplano. Tuturuan namin kayong hanapin ang lakas sa inyong mga puso para kayo mismo ang maging kapitan ng inyong sariling buhay. Ang palakpakan ay umugong, puno ng paghanga at pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, ang Hiraya Flight Academy ay naging isang kanlungan. Sa himpapawid, kasama ang kanyang mga estudyante, naramdaman ni Tala ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang makita ang takot sa mga mata ng isang estudyante na mapalitan ng tuwa sa kanyang unang matagumpay na paglipad. Iyon ang tunay na tagumpay. Sila ay isang pamilya, isang samahan ng mga kababaihang nag-aangat sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang social media feed, isang balita ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang feature article tungkol sa mga comeback stories sa arkitektura. Nandoon ang larawan ni Alon. Mas payat siya, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Sinasabi sa artikulo na pagkatapos ng isang personal na krisis, itinuon niya ang kanyang talento sa pagtatayo ng mga murang pabahay at mga community center. Hindi na siya naghahabol ng malalaking pangalan o mararangyang proyekto. Sa dulo ng artikulo, may isang quote mula sa kanya. Natutunan ko na ang pinakamatibay na istruktura ay hindi gawa sa bakal o semento, kundi sa katapatan at tapang. At minsan, kailangan mong hayaang gumuho ang lahat para maitayo muli ang sarili mo sa tamang pundasyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Hindi na ngiti ng sakit, kundi ng pagtanggap. Nahanap na rin ni Alon ang kanyang sariling paraan para bumangon, at iyon ay sapat na para sa kanya. Nang gabing iyon, umakyat si Tala sa rooftop ng maliit na gusali ng akademya. Mula doon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad at ang walang katapusang kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay mainit. Hindi na niya hinahanap ang isang pag-ibig na bubuo sa kanya. Natagpuan na niya ito. Ang pag-ibig niya ay nasa bawat paglipad ng kanyang mga estudyante. Ang pag-ibig niya ay nasa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin. Ang pag-ibig niya ay nasa lakas na kanyang natuklasan sa kanyang sarili. Ito ay isang pag-ibig na hindi nakakulong, hindi duwag. Isang pag-ibig na malayang lumilipad ng mag-isa. Tumingala siya sa langit, pinanood ang isang eroplanong dahan-dahang tumatawid sa kadiliman, patungo sa isang bagong destinasyon. Napangiti si Tala, dahil alam niya, tulad ng eroplanong yon, ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, at handa na siya para sa anumang susunod na paglipad. Sa pagtatapos ng ating kwento, napatunayan ni Tala na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang hawla na nagkukulong, kundi isang kalangitan na nagpapalaya. Ang pinakamahalagang aral na ating natutunan ay ang pag-ibig sa sarili, ang pinakamatibay na pakpak na magdadala sa atin sa pinakamataas na pangarap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan, upang makalipad tayo ng walang bigat na daladala. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Tala Alcantara. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod?
I-comment nyo lang po sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong bawat salita. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!